laki ng tangke, no? Mukhang marami pa talaga yung tangke, no? Parang mga 80 liters lang to. 974. Okay boys, good morning sa inyong lahat. Ito yung first 3 days sa atin ni Hussein, no? So kung naalala nyo boys, kumuha tayo ng ating panibagong project car, which is itong 2003 Mitsubishi Pajero. At first thing na gagawin natin sa kanya is, syempre papadetail ko agad to. Lalo na kapag black siya boys, alam nyo naman malala kumintab ang isang color black. Okay, so painit muna tayo saglit. So yung paint kasi na ito boys, hindi siya gaanong medyo malabo siya. Tapos ito, alisin ko rin to boys, kasi papalitan natin ng panibagong mga stickers yan. Basta yung paint niya boys, ayun hindi siya gaanong kakintab Pero nakikita nyo rito, medyo maalon, ayun di ba? So syempre, papadetail ko to sa Auto Pro professional detailers. Sila nga nagdi-detail kay Cory, kay Cory, sa Revo natin, kay Barak, doon pinapapaint si Barak. Syempre kay Hussein, dito rin siya. After ko siguro siya ipa-detail, ayusin natin yung mga upholster sa mga sheet niya. Ito kailangan na rin to ayusin. Update lang pala boys, wala pa si Barak ngayon, nasa paint shop pa si Barak. Tapos siguro papadetail ko na rin yung kanyang mga upuan. Pero kung ano mang matapos ngayong araw, yun yung gagawin natin. Tapos ano pa ba yung mga next step para dito kay Hussein? Pa-detail, tanggal tint. Tapos paparepaint ko rin pala yung, ayun kung maalala nyo, ito yung concern natin nung nakaraan. Kasi iba siya ng shade, no? Medyo hindi nyo mapapansin yung kulay, pero ito mas yellow, ito mas silver. Bibila natin siya ng spacers naman, no? So makikita nyo kasi yung gulong na to medyo pasok pa. So lalagay rin tayo ng spacers para dyan. Mostly mga papogi na naman na gagawin ko dito kay Hussein, kasi technically all goods na tong kotse na to, diba? Gusto ko lang talaga maging sobrang kintab nitong kotse nito, kasi syempre color black siya. Kapag ka nakipagtintigan kay Barak to, hindi pa pahuli dapat to si Hussein Agang, tignan mo naman yan boy. So si Cory chillin pa rin sa Gedli. Siguro boys, napanood nyo na kung ano yung mga ginagawa sa paint correction. Pero if ever man concerned kayo kung ano yung mga gagawin dito, panoorin nyo ang video na to. Okay? Ang the best thing na gusto ko talaga dito sa loob is yung kanya mga wooden trims, no? Hindi to kasama may wooden trim siya dito, may wooden trim siya dyan. Ang daming wooden trims all over the place. Kasi para sa akin, kapag naka wooden trim, screaming medyo executive type shit no? Tapos naka touchscreen na rin siya, sobrang lamig ng aircon, gumagana lahat ng gauges, ang lahat gumagana talaga sa kotse na to. Kumbaga pang-ari talaga siya boys. Isipin nyo, pupunta sa car meet si Barak, tapos may convoy na Hussein, pagang pogi ng par. Pero again, sobrang dami nating gagawin dito para kay Hussein ngayon 2025, so abangan nyo kung ano yung mga gagawin natin. Pero first of all, papadetail muna natin siya para ganahan naman ako ng onte. Okay? Let's go sa Auto Pro, tara! So boys, share ko lang sa inyo, kapag naisip nyo, shit, ang luma na ng sasakyan ko, parang wala na siyang ititindig, try nyo lang ipa-detail. Kaysa magpa-repaint muna kayo, try nyo lang, pa-detail nyo muna, subukan nyo lang. Kasi magkano lang detail sa Auto Pro? 2,500 para sa mga sedan Ewan ko sa ganitong size, tatanong natin mamaya. Pero try nyo muna ipa-detail, baka sakaling kumintab. Ito kasi boys, medyo hulas na rin yung pintura nito, hindi na siya gaano kakintab. So kaysa ipa-repaint ko, papadetail muna natin. Titignan natin kung yung magiging tindig mamaya, or kung may kikintab pa ba. Basta may top coat pa, may natitira pang top coat, kaya niya pa yan. Makakapagsabi talaga niyan boys is yung detailer, no? Hindi ako. Lahat naman kasi ng project car natin boys, ganito talaga ginagawa ko. Papadetail, after pa-detail, abubot ng kung ano, tapos long ride. Yun naman kasi talaga yung yung proseso ko pag nagtatanong kayo ng ano pwede unahin. Syempre ako, ipa-roadworthy ko muna, tapos pag after ko siya mapa-roadworthy, pa-detail agad. Tapos after ng detail, gas consumption video, di ba? So ako curious din ako, matipid ba gaano pala ka sa gas sa diesel tong Pajero. Papa-detail na natin to. Let's go! Dito na tayo ngayon sa Auto Pro, kung saan ko syempre dinadala yung aking mga sasakyan para ipa-detail. And as of now, din-detail na yung harapan na side. Ayan, makikita nyo dyan. Tapos dito sa likod boys, galing no, tinatanggal pala talaga yung gulong. Bigat siguro ng gulong nito. Syempre tinanggal yung gulong boys para madamay yung mga kasingit-singitan dito, no? So nahati na tong hood. Ayan, dito medyo may agyo pa ng onte. Ayan, no? Layo na agad ng kulay boys, no? Pang! Sheesh! Boy, boy! Babalikan ko na lang to since malaki ang babuffing sa kanya boys. Tapos pala ito, umorder na rin ako kanina lang. Tapos kakabit natin ito mamaya. Pang!
Basang-basa. Babalikan natin to bukas boys. Titignan natin kung ano yung difference. Tapos next siguro ayusin na natin yung kung ano-anong mga anik-anik na pwede ipaayos dito sa kanya. Tapos saka natin paparepaint to, or kung ano mang magkasunod-sunod. Tapos spacers, tanggal tint, alam nyo na. Okay? Okay boys, so since mag-isa lang tayo ngayon, tricycle muna tayo pa uwi. Whoop! Tagal lang din yung tricycle boy. Let's go! The next day. Dala ko si Cory ngayon. Pakita ko pala quick tour si Cory. Wala na yung N1 niya na Mags boys. Nakaano na siya ngayon. Sparco NS2. Hindi ko pang nakakabit yung center cap pero nasa bahay yan. Anyway, eto na si boys, Hussein Magang. Dito pala ako nagpapa-detail again boys sa Auto Pro. Sheesh! Damn! Pang! Grabe tol! Shit! Hindi pa to na boys, na wax. Ano pa lang siya na par, look at this. Tignan mo naman yan boy. So itong tint, alisin na namin tong tint mamaya. Tapos sige mo yung likod par oh. Pang, tignan mo yung kintab nyan sir. Shit. Damn. Kintab nito par. Iba talaga kapag nadidetail boys ang pintura, no? Though makintab naman siya dati, pero mas pinakintab lang natin as of now. So ang kulang na lang dito, bumper daw, tsaka bubong, tsaka parang dadaanan daw ulit yung hood kasi gusto ni Jerwin makintab talaga yung Pajero natin. So antayin ko na to, tapos para matanggal na natin yung tint mamayang gabi, para tumindig na si Hussein. Okay, let's go! Antayin natin to. Okay boys, since di pa siya tapos, kailangan ko na simulan to. Heat check. Pakita heat check. Pang! Gagong ganda. Gago na black. All black type sheet. Siyempre ayaw natin yan. Ngayon tatanggalin namin yung tint. In 3, 2, 1, let's go. Hindi ko na matiis boys. Alam ko, sabi ko sa inyo, antayin ko muna malumabas si Barak. Pero hindi ko na matiis, ang ganda niya pag walang tint eh. Alisin ko muna yung iba boys. 5 minutes later. Pauwi na ako, pero damn! Boy! Bukas ko na papakita sa inyo boys yung kinalabasan ng detailing. Pero goddamn bro, sobrang liwanag bigla tol. What the fuck? Tingnan mo naman yan boy! Nakapanibago boys kasi for a week ko na siya ginagamit, sobrang dilim talaga. Ngayon ko lang na-appreciate yung wala talagang tint. Ito yun o, pagang. Damn. Tapos ang ganda ng ilaw, lakas ng LED light. Ayun, tingnan natin yung bright. Pang! Pagang! Naka-on yung fog lights ko guys, pero pag in-off, ayan siya. Laki ng tulong no? Off natin, baka makasilaw tayo eh. Makikita nyo rito boys, medyo empty na yung ating gas tank, no? Diesel tank ba tawag dyan o gas tank? Basta yan, empty na siya. So next vlog gagawin natin dito boys is gas consumption video na. Titignan natin gaano katipid ang isang 2003 Mitsubishi Pajero Fieldmaster. And kung magano nga ba abutin ng isang full tank niya, no? Napanood yung last vlog, tinanggal natin yung kanyang tint. Papainit lang ako saglit boys, para sa mga curious dyan kung magano talaga ang isang full tank ng isang Pajero Fieldmaster. Ayan boys, sinagad ko na sa ano to par. Sinagad ko na sa babayan boy, ayun no. Pucha, didikit na yun sa dulo. Pero nakakapagtaka lang boys, di pa rin umiilaw yung kanyang fuel tank indicator na mababa na siya. Hindi ko alam saan umiilaw, pero parang sagad na eh, no? Pero ayoko isagad, baka tumirik. Mahirap pa naman itulak tong Pajero na to. So, papa full tank natin siya ngayon boys. Sabi ng dating owner na ito, ang pinapakarga daw niya dito talaga boys is turbo diesel. Pero kasi, ang mahal ng turbo diesel tol, 58 dito sa area namin. So, ang papagas ko dito is Uno turbo diesel, no? So pagpasensyahan nyo na, medyo kailangan natin baguhin yung kanyang nakasanayan. For this experiment, magpapa Uno diesel lang tayo kasi 92 liters kasi to boys. Ang mahal ng full tank nito. So compute natin, sabihin natin 51, no? Times 90, sabihin natin mga 85. 4.3. Kinangina mo, ang mahal ng full tank mo boy. Pero dadalhin natin siya sa kung saan saang lugar, and isasama ko kayo boys. Share ko sa inyo ilan yung fuel consumption ng isang 2003 na Mitsubishi Pajero Fieldmaster 4M40
ang kanyang makina, boys. Okay? At ito pala yung ating interior. Sobrang ganda talaga, boy. Sobrang laking difference kapag naka clear tint. Ayun, no? Pagang. Tignan mo naman yung nakikita ko, boy. Tapos naka LED light. Maliwanag lahat ng mga ilaw. Working lahat type shit, di ba? Excited na ako yung long ride do. Gamitin mo natin siya para maikot natin. Para ang mangyari is mix ng long ride and ng city driving ang mangyari sa kanya para makuha natin yung initial gas consumption niya. Okay? So, pa-full tank muna tayo. Teka, check ko muna baka wala pala tayong pera. Check muna natin, boys. Baka wala tayong bala dito, bars. Meron naman. Abot ba ng 4K ito? Pwede. Okay, let's go. So isang big difference kapag dala nyo tong Fieldmaster na to, boys, is alam mo yung road presence nyo talaga. May feel mo talaga na pucha, medyo iba to, iba may dala na ito. Lalo na nung hindi pa nakatanggal yung tint nito. Palagi nila ako pinapadaan, palagi nila ako sinasaluduhan pag pumunta ako sa mga villages, subdivision. Palagi nila ako pinapapasok. So siguro ewan ko ngayon mukha ng tambay yung nakikita nila yung driver, mukha ng tambay. Baka hindi nila ako papasukin. Pero still, naka-Pajero pa rin tayo, no? Nakakatuwa lang, boys, na kasi kapag dala-dala ko tong kotse na to, hindi ko na iniiwasan tulad dati yung mga lubak. Hindi ko na iniiwasan yan. Yung mga humps na ganyan, ito. Ayan, yung dinaano ng accent na yun. Accent ba yun o Swift? Hindi ko na iniinda eh. Parang sarap talaga magka-SUV, no? Kapag dala ko naman si Barak, iba rin talaga yung feeling ng VTEC, iba yung feeling ng lowered ka, iba yung feeling ng alam mong pogi mo. Tignan kapag nasa kotse ka, kahit buka kang burat. Iba yung feeling kapag naka-drive ng 90s Honda Civic talaga, no? Hindi parang ang masabi ko dito, hindi sila comparable eh. Kasi iba talaga yung strengths and weaknesses ng bawat kotse, no? So kung long drive, syempre mas pipiliin ko tong Pajero. Pero kung mga tambay type shit, yung mga kasama ko, mga bagets, mga bata, yung mga kasama ko, gets mo yun? Iba pa rin talaga feeling kapag naka SIR na makintab eh. Kunwari, pupunta ako ng La Union, pupunta ako ng Isabela, yung mga lugar na malalayo, hindi ko nadadalhin yung SIR, tol. Sakit sa katawan, ang tigas ng upuan. Pero mas matipid sa gas yun, kasi feel ko ito, baka medyo mas malakas siya. Ewan ko lang, kasi yun, nagpo-14 eh. Parang mahirap na tapatan yung 14 kilometers per liter sa kahit anong sasakyan nang ganong kabilis, para mahirap na eh. Pero still, ang binabayaran naman dito is yung premium feels. Naka leather seats, naka automatic, ang taas mo sa kalsada, kahit silong bumangga sa'yo, banggain mo din. So anyway, dito ako papagas sa may Uno. Babalitaan ko kayo, boys, magkano ang full tank nya. Tingin ko mga 4.5 nga to, mga 4.5, 4.6. Ang kinagandaan pa pala dito sa unit ko na to, boys, ang lakas ng mga ilaw eh, no? Tsaka alam mo, aabot sa kabilang barangay yung headlight eh, oh. Pagang. Yung fog lights niya, boys, ayan. Ayun, no? Pucha, pang bayan-bayan eh. Alam mo yung sa mga probinsya type shit. Tapos, rin siya, tol, maliksi. Ang medyo hindi ko lang gusto dito sa Pajero na to, while driving na siguro siya for mga about a week, 2 weeks na, 2 weeks na siya. Medyo mahina yung preno niya. No, kumbaga kung inapakan ko to, pakan natin ha. Ayun po siya, nagagalit din eh. Nagagalit din siya, tol. Hindi siya magalang. Medyo may bastos din siya. Medyo bad boy din si Hussein. Pero hindi rin siya ganun kabilis. Medyo na-feel ko dito makupad talaga siya. Para siyang turtle. Tapos kapag medyo nakagbuelo na siya, medyo bibilis na siya. Parang ganun eh. Pero still, too early to judge. Malay natin. Hindi ko pa kasi na long drive talaga, boys. Hindi ko pa nga na expressway. So, hindi ko pa na top speed. Hindi ko pa na hataw talaga. Ako kasi binibaby ko pa siya eh. Pero soon, share ko sa inyo sa vlog natin na to. Kasi magkano abutin ito. At mga 3 hours pa to bago karagahin. Sobrang sagad sa baba oh. So ayun, boys, medyo gitna na siya. Buchan, laki ng tangke, no? Pero magkano kaya abutin? Ayun na, boys, tumitigas na siya. Kinagandaan pala dito sa Pajero ko na to, tol. Malamig talaga yung aircon, napa-jacket nga ako. Pa-jacket tayo bigla eh. Sana kasya tong 4K, 5K na to ha. Ayun na, boy, tumitigas na. 3.3. Grabe, 67 liters na oh. Bigat siguro nyan, boy. Mukhang marami pa talaga yung tangke, no? Parang mga 80 liters na to. 974. 3,906. 76 liters. Damn.
Hindi na pala masyado masama. Siguro kapag naka-turbo diesel to, 4.5 to eh. Okay, so may sukli tayong 96 pesos. 94 pesos pala. So syempre magre-reset tayo ng ating trip meter. Ayan, para malaman natin kung ilan ang ating tatakbuhin sa mga susunod na araw. So after natin siguro makalahati to or maka 80% consumption na tayo, papa-full tank ulit tayo dito sa mismong station na to para syempre yung level ng nozzle nila parehas lang. Thank you kuya. Tapos papa-full tank tayo and i-divide natin kung ilan yung makakarga doon sa tinakbo natin. And malaman natin yung kilometers per liter natin, no? So yung binayaran natin boys, 3,906. Okay boys, so actually ang lakad ko ngayong araw is pupunta lang ako dito sa Tomas Morato dahil may birthday akong pupuntahan. Birthday ba pupuntahan ko? O hindi ko maalala. Pero wala namang ganap masyado ngayon, so update ko na lang siguro kayo bukas kung ano nga mga lalakaran natin, saan tayo mga pupunta, kung ilan yung mga ta-travel natin. Pero again, nag-start tayo sa 000 at tigas na tigas yung ating gas tank. Okay, kita-kits sa mga susunod na araw. Peace out.